Ano nga ba ang idealismo o sa Ingles ay idealism? Ito ay mahalagang pilosopikal na pananaw na tinatawag na theory of forms o sa Pilipino ay teorya ng mga anyo. Ayon kay Plato, ang tunay na realidad o ang aktwal na buhay na nakikita natin ay hindi perpekto, kundi kopya lamang ito ng perpektong anyo o ideya. Ano nga ba yung ideya o anyo na yun? Sinasabi niya na ito ay walang hanggan, hindi nakikita, at higit sa lahat ay perpekto. Sinasabi niya rito na may nag-i-exist na perpektong idea sa pisikal na mundo. Halimbawa, maraming iba't ibang klase ng upuan. Merong maliit, malaki, plastic, kahoy, luma o bago. Lahat ng yon ay nanggaling sa perpektong ideya na ngayon ay nakikita na natin sa pisikal na mundo. Sa madaling salita, ang ideya ang siyang tunay na realidad at ang pisikal na mundo na ating nakikita at kinagalawan ay kopya lamang nito. Sa iba't ibang konteksto, ang realism ay karaniwang tumutungkol sa tapat na representasyon ng realidad pagdating sa sining, panitikan at filosofiya. Nagalayong ipakita dito ang paglalarawan ng mga bagay kung ano sila, ng walang halong imahinasyon, idealisyon o pagpapaganda. Sa sining at panitikan, ito ay isang kilos na nagsimulan noong 19th century na nag-focus sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga ordinaryong tao. Kadalasan naman ay nag-focus sa katotohanan at mga detalye. Sa philosophy naman, ang realism ay nagsasabi na ang ilang mga bagay ay umiiral independently base sa mga paniniwala o pangunawa ng mga tao. Ang pragmatism ay isang filosofiya na nakatuon sa praktikal na resulta ng mga ideya, paniniwala at aksyon. So, sa madaling salita, ang isang bagay ay tinuturing na totoo, tama o kapaki-pakinabang kung ito ay epektibo sa totoong buhay o may positibong bunga sa praktikal na karanasan. Pangunahing kaisipan ng pragmatismo. Una, ang ideya ay mahalaga kung ito'y nagbubunga ng mabuting resulta. Sinasabi sa pragmatismo o pragmatism na ang isang ideya ay hindi maiituring na pragmatismo o mahalaga kung ito ay hindi nagbubunga ng mabuting resulta. Pangalawa, hindi sapat na tama lang sa teorya. Dapat ito ay gumagana sa realidad. Marami tayong teorya na hindi naman na-apply sa totoong buhay. Maaaring gawa-gawa ng ilusyon o talagang hindi natin nakikita sa totoong buhay. Pangatlo, ang katotohanan ay nababago batay sa karanasan at epekto sa buhay. Ibig sabihin, ito ay nagbabago dahil walang perpekto, umiikot at dahil sa ating mga karanasan, nababago din ang ating ugali. Halimbawa, ang isang guro ay nag-try ng panibago o bagong paraan ng pagtuturo. Nakita niya na mas nakakatulong ito sa mga estudyante, kaya ito ang ginamit niya kahit hindi ito tradisyonal. Isa iyon sa pragmatismo dahil ito ay tama. Pangalawang halimbawa, ang isang pulis ay hindi perpekto, pero kung nakakatulong siya sa maraming tao sa aktwal na buhay, mas pinahahalagahan ito kesa sa mga pulisyang walang epekto. Humanism is a philosophical and ethical stance that emphasizes the value and agency of human, individually and collectively. Humanism is also often emphasizes the autonomy, freedom, and responsibility, and seeks to promote human well-being and happiness through education, science, and human achievements. Humanism is focuses on human dignity and worth, reason and critical thinking, human potential and flourishing, empathy and compassion, and the last one is human rights and social justice.
promoting environmental sustainability, working to protect the planet and ensure a healthy and thriving environment for future generations, recognizing the interconnectedness of human and planetary well-being. Next will be supporting education and critical thinking, encouraging critical thinking, scientific literacy, and education as a means to promote informed decision-making and personal growth. Last will be fostering community engagement, participating in community activities, building relationships, and promoting social connections, recognizing the importance of human relationships and community. Behaviorism. Ang keyword natin dito ay change of behavior or the change of the behavior. Nakakaapekto ang behaviorism sa kapaligiran ng mga bata. Dito ay nakapaloob kung paano natin mahuhubog ang kanilang mga ugali sa bahay man, eskwelahan o komunidad na kanilang kinasasakupan. Malaki ang papel ng mga magulang at guro sa kanilang ugali o asal. Una, sa bahay, kung paano natin pakitunguhan ang ating mga anak na may paggalang at mabuting asal. Ito ay mandadala nila hanggang sa eskwelahan o sa iba pang komunidad ng kanilang kinabibilangan. Kaya sa bahay pa lang, kailangan maayos na ang pag-uugali ng ating mga anak. Ang guro naman ay isa ding humuhubog ng ugali ng mga estudyante. Malaki ang kanilang papel. Dahil dito, sa panahon ngayon, mas naniniwala na ang mga bata kesa sa aming mga magulang. Kasi, malaki ang papel nating mga BEd teacher kasi tayo ang kanilang pundasyon. Tandaan, hindi natin kailangan ng corporal punishment dahil ito ay labag sa batas. Ang corporal punishment ay kaparusahan pisikal. Bawal na bawal ito sa ating mga guro. Kaya kailangan nating mahaba ang pasensya lalo na kung tayo ay isang BEd teacher. Kasi ang tuturuan natin doon ay mula grade 1 to grade 6. So, kailangan nating may mahabang pasensya. Ang pag-unlad ng pagkabata ay isang konsepto ng mula noong 1877 sa pag-aaral ni Charles Darwin tungkol sa paglaki ng sanggol. Pinahusay dito ni Jean Piaget sa kanyang teorya na pag-unlad ng kognitibo na may apat na ito. Una na dyan, the sensory motor, 0 to 2 years old and pre-operational stage, 2 to 7 years old and complete operational stage, 7 to 11 years old and last, formal operational stage, 12 years old and above. Ang ibig sabihin ng pag-unlad ng kognitibo ay kung paano mag-isip, mag-explore, mag-isip ng mga bagay ay mga bata. Ito ay binubuo ng kaalaman, kasanayan, at pagduta sa mga problema na nakakatulong sa kanila na isipin at unawaan ang mga bagay sa kanilang paligid dahil doon lalawak ang kanilang kaalaman. Kohlberg's 6 stages of moral development are rather linear and ordered hierarchically. Stage 1, pre-conventional morality. It focuses on the adult expectations and rule-breaking consequences. Stage 1, obedience and punishment. See rules as means to follow them to avoid punishment by authority. Stage 2, individualism and exchange. Judge actions by personal needs, what you need for me. Level 2, conventional morality. Accept social rules, internalize morals, and follow authority and rules. Stage 3, developing good interpersonal relationships. Meet social expectations and gain approval from family, peers, and groups. Stage 4, maintain social order. Follow laws, do your duty, and respect authority to keep an order. Level 3, post-conventional morality. Understand and follow abstract moral principles. Stage 5, social contract and individual rights. It requires societal agreement and laws protect rights. Stage 6, universal principles. It's a self-processed moral principles that is guided by dignity, justice, and equality. Ginaya mo lang classmate mo pero gumana? Ayan ang Albert Bandura's theory. Ano nga ba ang nakapaloob sa Albert Bandura's? Step 1. Siyempre yung attention. Yung mga nakikita mo
minsan nagagaya mo. Step 2, retention. Yung mga nakikita mo, nare-restore sa utak mo, parang mga trending sa TikTok. And step 3, reproduction. Parang nakokopya mo kung ano yung ginagawa ng classmate mo, ginagaya mo din. Katulad ng, kunyari, nagka-cursive siya, nagka-cursive ka din. Step 4, motivation. Gagawin mo kasi worth it. Example na Albert Bandura's theory. Nakita ng bata ang kanyang magulang na nagbabasa ng libro. Kaya ang bata nagsimula na rin magbasa ng libro katulad ng kanyang mga magulang. Ang moral lesson dito ay people what they see, they copy it. Kaya magpakabait ka, baka kasi ginagaya ka na nila. Paalam!